mga kababayan. O eto, isa pa na DDS, no? Magpatumpik-tumpik. Oh, Kung mata dati ho, mga kababayan, dito kay Vic, kahit pa paano bumibilib ho ako eh, no? Pero nung nahalo na po sa mga DDS, mga bossing, nagmukhang ano na lang po, naging payaso na lang ho, mga kababayan. At take note ha, maisingit ko lang ho. Oh, mukhang may kinakaharap na disbarment or kakaharapin itong si Atty. Vic, mga bossing, na disbarment po. Ito ay, kumbaga may kaugnayan ho doon sa librong ginawa niya na ang sabi ng kapatid natin na si Chris Ulo, anak ng tinapa, sinasabi mo lagi yung mahihirap wala nang pangkain tapos ibebenta mo pa yung libro doon sa mahihirap para lang malaman daw. Oh, yung kalokohan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at ang First Lady ang nagpapatakbo daw ho ng ating bayan. Halos parehas lang. Yun na din yung binabalita ni Maharlika. Yun na din ang sinasabi ni Maharlika doon sa kanyang vlog eh. Di ba? Ngayon naman po, nanggagalaiti kay Vice Ganda. Bakit to? Kasi nga daw, no, tinitira si dating Pangulong Duterte. Oh, hindi yun sa wetpacks ha. Hindi ho sa wetpacks mga kababayan. Kasi nga daw ho, nagjo-joke si Vice Ganda o binibiro ni Vice Ganda ang dating Pangulo. Ayaw ho nila noon. Ang gusto nila, yung dating Pangulo lang ho ang pwedeng mag-joke only. O ang dating Pangulo lang, yung pwedeng magmura sa Panginoon. Ang dating Pangulo lang, ang pwedeng murahin yung po. Pero kapag niresbakan ng joke, nagagalit yung mga DDS. Di ba? Akala mo naman may mga kinikita kapag akala mo naman may mga kinikita pag binabasyo nila si Vice Ganda. Ang katotohanan no, habang binabash nyo ho yan, mga bossing, mas tumataas ang algorithm niyan. Mas lalo pong, kumbaga, ipinapakalat ni YouTube yung kanyang mga video at iba't iba pang mga palabas. Mas lalong nagiging viral si Vice Ganda, lalo pa hong sumisikat. At isa pa ho, mga boss, palabas ng mga DDS, ubus na daw po o nauubos na daw po yung subscriber and followers daw. Vice Ganda. Meron pa silang palabas. Naku, tingnan mo from 20 million, bumagsak ng 19 million. 1 million na yung nabawas. Alam niyo ho, katotohanan dyan, mga bossing. Katotohanan po, lalabing-6 na milyon lang pala ang nalagas. Kasi mga bossing, kagaya nung lagi kong ine-explain sa inyo, kapag na-reach mo na yung 20 million, tapos nabawasan ka ng 5,000, 3,000, 2,000 na subscriber at bumalik sa 19 million plus, kumbaga, ang ipapakita sa iyo ni YouTube 19 million lang. Kaya po yung mga mangmang na mga DDS, akala nila, nagwagi na po sila. Akala nila 1 million kada araw daw. May nakita pa akong comment, estimated 1 million ang bagsak ng subscriber ni Vice Ganda kada araw. At ito, hindi pa ho, mga kababayan, hindi pa ho nakontento yung mga DDS. Meron pa po silang tinatawag na ban McDo daw. Meron pa po silang tinatawag cancel McDo daw ho. Kasi nga, yun yung ini-endorse ang produkto ni Vice Ganda. Ang hindi ko na kinakabiliban kay Vic Rodriguez, ito pong ugali niya na ngayon. Ang layo na ho. DDS na ho ang datingan, mga kababayan. Pakinggan nyo Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Okay. Kapag ka pala talaga ang dating Pangulo ang nasasaling, nag-iiyakan ho itong mga to. Ang gusto nila, si dating Pangulo lang lagi ang nasasaling. Naalala nyo yung joke niyan? Inunahan pa daw yung mayor dahil may na-rape na ho mga kababayan. Kung maalala nyo ho yun. Ay, halatang double standard itong mga ito. Atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip,
Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. Oh. Yung mga kapatid nila sa KOJC, wag daw kayong mag-McDo. Sabi ni Vic Rodriguez, yung mga taga Mindanao, mga taga Davao, wag daw kayong mag-McDo. Kailangan laging laging walang tao sa McDonald's. Baka hindi nyo matiis. Masasarap pa naman ang pagkain dyan sa McDonald's. Ako, mas pinipili ko, mga kababayan, yung burger po ng McDo kesa po sa Jollibee, mga bossing. Pero syempre, pag manok, fried chicken, Jollibee tayo. Lalong-lalo na yung gravy. Di ba? Pero ako, mapunta ako ng New York. Sa New York kasi, meron doon McDo tsaka Jollibee. Mas pinipili ko ho na mapuntahan yung McDonald's, mga kababayan, dahil mas gusto ko yung french fries nila. At hindi rin pinaligtas ng vice ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. Parang hindi na ho Hindi kasi, parang hindi na lawyer si Vic Rodriguez. Hindi kasi mga kababayan, gusto nilang mapuwersa yung McDonald's na bitawan bilang endorser ng McDonald's si Vice Ganda. Yun po ang gusto nilang mangyari. Kaya po nagpuputok po ang butsin itong mga ito. Pero malabo malakas na endorser si Vice Ganda. 'Di ba? Malakas na endorser. Tignan nyo nga yung sinasabi ninyo na i-unfollow yung kanyang Facebook page o yung kanyang mga page. Ano nangyari? Sa 20 million, ilan nalaga? 16 million lang? Ibig sabihin, ganyan na pahina ng pahina ang DDS. Wala nang kwenta. 'Di ba? Dahil nga doon sa paulit-ulit na mga kasinungalingan. Don't. Po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Dinamay talaga nila yung McDonald's. Vic, alam mo, hindi bibitawan ng McDonald's si Vice Ganda. Alam mo kung bakit? Majority ng mamamayang Pilipino nakasuporta at tingin ko nga mas lalo pang lumalakas ang kanilang benta Bakit mga bossing? Yung mga hindi naman nagmamakdo, napamakdo. Kasi nga, sinasabi ninyo, iboboykot nyo. Baka nakakalimutan nyo. Minority na lang kayo. Kakarampot na lang kayo. Kasama ka nga sa natalo, di ba? Kasama nga ho ito sa natalo, mga kababayan. Kung malakas ho sila, yung Duterte ho nila, panalo lahat dyan. Siguro sabihin na natin may isa talo. Pero hindi ho Majority ng Duterte talo. 3 panalo. Yung mga talagang meron ng mga fans club doon sa Senado, si Marcoleta, si Bungo at si Bato de la Rosa, na yung mukhang dalawa maa-ICC pa, yung 7, kasama ka, kasama si Kubuloy. Wala, laglag. Kaya, uulitin ko, cancel culture nyo, hindi ubra yan. Siguro, magiging epektibo ang cancel culture kung ang majority yung nagpapakancel doon sa isang produkto. Pero kung kayo ang nagpapakancel at kayo ay minority lang, kakarampot, kakaunti, nako, baka baliktad pa ang mangyari. Imbis na malugi yung pinapakancel ninyo, ay baliktad do. Ang mangyari is, dumami pa yung benta. 'Di ba? Dahil tatangkilikin ng majority. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Pinagbuntunan ng galit yung McDonald's mga kababayan. Ewan ko lang kung matiis ninyo. Hindi, tsaka, Vic, huwag kang magagalit yung mga DDS ninyo. Sa totoo lang, sinasabi nyo, boycott McDo. Baka kada 3 buwan para makapag-McDo yan. Kung 20 pesos na bigas, iniiyak McDo pa kaya araw-araw? Di ba, mga bossing? Kung 20 pesos na bigas, iniiyak po ng mga DDS, mag-McDo pa kaya araw-araw? Huwag muna, hanggat hindi humihingi
ng sinserong patawad yang napakaangas na vice ganda. Halatang bitter na bitter ho, mga kababayan. At pati yung McDonald's, dinamay. Pati yung walang kamuwang-muwang na McDonald's, dinamay. Dahil po doon sa galit, mga boss, chief amo, sir. Anyway, iwanan na natin ho yan, mga kababayan. Baka babiyahe pa ho ng pa-north yan. No?